kapuso, kahanga-hanga po ang ipinamalas na tapang ng isang batang babae sa lalawigan ng Albay. Sinagip niya ang watawat ng Pilipinas mula sa baha. Agad po kumalat sa isang tinatawag na social networking site sa internet baga ang litrato ng kanyang kabayanihan mula sa Albay. Panuorin niyo po itong pagtutok nito live at ni Cesar Apolinario. Cesar, ano nangyari? Isang kabayanihan ang namayani nung kasagsagan ng bagyong Waning Mike ng isalba ng isang residente ang watawat ng Pilipinas. Ang residente ito ay si Janela Lelis, 12 taong gulang, elementary student, dyan sa May Tabaco, Albay. Kumalat sa Facebook ang litratong ito nakuha ni Francisco Peña Lozano. Hawak ng isang bata ang kahoy na may nakakabit na watawat ng Pilipinas sa kasagsagan ng bagyo at baha. Inalam ko ang lugar kung saan kuha ang litrato. Sa Barangay Balsa, Malinaw, Tabaco, Albay, isa sa mga lugar na lubang sinalanta ng bagyo. Pagdating namin kina Janela Lelis, tinuro niya sa akin ang dating kinatitirikan ng kanilang bahay. Inanod daw ng baha ang kanilang bahay. Wala rin daw silang natirang gamit kaya nakikituloy siya ngayon sa kanyang tiyahin. Pati mga libro at bag ni Janela, tinangay rin ng baha. Pero ang watawat na kanyang iniligtas, buong-buo pa rin at napakalinis. Kasama ang kanyang tiyahin, dinala nila ang watawat sa Malinaw National High School. Habang tinatahak namin ang kalye papunta sa eskwelahan, pinagtitinginan si Janela ng kanyang mga kapitbahay. Kumalat na kasi ang balita na si Janela ang batang nasa litrato na kumakalat sa Facebook. Pagdating sa eskwelahan, sinalubong kami ng principal at nakangiting kinuha ang watawat. I salute the girl kasi pinahalagahan niya yung flag. Yung parang makikita mo ang nationalism sa kanya. So, I guess yun ang dapat i-emulate ng mga kabataan na talagang pahalagahan, igalang natin ang flag. Ang kapatid ni Janela na si Edsel ang nag-utos sa kanya na kunin ang watawat. Si Edsel ang naatasang mag-alaga sa watawat na nooy hiniram sa isang fiesta para sa parada. Anong masasabi mo nung time na yan? Hindi mo ba alam na grabe ang pwede mangyari sa kapatid? Hindi mo alam na sobrang baha na? Opo. Nautusan mo siya? Opo. O anong ano nun? Explain mo lang kung paano nangyari. Kasi po pinapako ko sa kanya yung yung flag. Tinutulungan ko yung mama kong umano doon. Sa bahay niyo? Oo. Kaya pinakuha ko sa kanya. Ano yung naisip mo? Pwedeng yung flag tangayin? Ang baha? Oo. Kaya mo pinakuha? Pinakuha ko. Makikita sa litrato ang paghawak ni Janela ng mahigpit sa watawat habang halos tangayin ng agos pero patayo pa rin niya itong dinala para ihatid sa kanilang bahay. Hindi po ako makamaniwala. Na? Nakaligtas pa ako, buhay pa ako ngayon. Talaga? Opo. Oo. Pero ano yung tatay mo? Wala na, sabi mo? Wala na Bakit po. sila namatay? Yung mama ko po, hindi ko po alam kung buhay pa. Yung papa ko, yan ang tumalon daw po sa sa hospital, sa Tabaco po, Siga. Noong kasagsagan ng bagyong Waning, lahat ng mga bagay at yung mga kahoy na galing sa may bundok ay dumiretso rito sa Malinaw National High School. At ayon mismo sa principal, kung hindi hinarang ng mga building at nitong stage, itong tambak na mga kahoy na ito, posibleng lumagasa sa mga residente at posibleng ikamatay pa ng marami sa kanila. Lalo't tulad nitong kahoy na to, napakabigat. Halos hindi ko nga kayang buhatin. Delikado yan kung tumama sa mga residente. Ang isa pang pinoproblema nila ay kung paano makakapagsimula ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Dahil karamihan sa mga libro rito ay naputika na dahil sa sobrang taas ng tubig baha dito sa lugar na ito. Kumbaga, back to zero na sila ulit. Sira-sira ang gusali ng eskwelahan, kabundok na rin ang mga troso at pira-pirasong kahoy na inanod dito. Ang silid-aralan halos hindi na rin mapapakinabangan, pati ang mga libro. Hiling ng mga taga Malinaw at mga resident at mga estudyante na sana raw ay may tumulong sa kanila, mahirap daw na makapagsimulang muli. Ayon sa principal ay balak nilang magsagawa ng klase sa susunod na araw kahit pa ganito ang kinasadlakan ng nangyari sa kanila. Cesar. Mike, alam mo, sobrang nakakakilabot no yung nangyari dito.
Okay. Sir, para talagang makilala ng gusto na yung batang yan. Ang pangalan niya ulit, Janela Lelis. Lenis. Janela Lelis, 12 years old. 12 taong gulang. Malinaw, Yan. Pakita nga yan. Tabaco, Dala-dala niya Albay. yung Mandila. O yan. Sa Malinaw. Malinaw, Tabaco, Albay. Alam mo, nag-aaral pa to, Mike. Ang nakakabilib dito sa estudyanteng ito, wala siyang mga magulang, no? Ang nag-aalaga lang sa kanya ay yung kanyang kapatid na pinakita natin kanina at yung kanyang tiyahin. Dahil nga nasira yung bahay nila dun sa likod, na pinakita natin, no, wala talagang bahay. Ang ginagawa nila ngayon ay tinatayo na lang yung mga, kung ano yung mga nakukuha nilang mga kahoy at nilagyan ng pawid para kahit paano may matulugan yung batang yan. Sobrang heroic talaga, Mike, yung ginawa ni Janela. At ako talaga, para sa akin, bravo. Papalakpakan ko siya ng maraming beses. Nung time na kausap ko yung batang yan, maluha-luha ako, Mike. At nung kausap ko yung principal, ay talagang maging siya ay naiyak nung naikwento ko yung naging buhay ni Janela at pati yung pagiging, kumbaga tapang niya para kunin yung flag na yan. Alam mo, Mike, nung mga oras na yan, nung kasagsagan ng Bagyong Waning, ang sinasabi nung ni Janela, halos hanggang dibdib niya, no? Yung tubig ng mga oras na yon sa kalye, talagang problematic siya, pero talagang kailangan niya iligtas ng walang galos man lang o sira itong watawat ng Pilipinas. Mike. Maraming salamat, Janela, at maraming salamat sa pagpapakilala sa amin kay Janela, Cesar Apolinario.